afternoon. Again, this is Sir Lester, and I will be going to continue our Node.js tutorial using MySQL. So this is intended for my class web development and web development class at RMMC Marble. So yon. Ito yung last na project natin. We had generated the token, no, sa auth controller. So ito na yung token. So yan, saan yan? Sa login. So yon, nakapag-generate na tayo. We already install JSON web token as well as the cookie parser. So in today's video, I will be teaching how to hash our password. Ibig sabihin, ang password from users, ito, supposedly or dapat ang password is not parang visible or vulgar, no? Like for example, ito yung email address, sample email address ko, and the password is 12345. So dapat naka-hash siya tulad nitong sa baba. So same password, itong 123@gmail.com has 12345 din na password, but as you can see, it is hash, no, naka-encrypt. So yun yung ituturo ko sa inyo, and then I will also teach you how to use the token, no. Gagamitin na natin yung token na generate natin last time. Okay, so let's continue with our code. Ito. In our Visual Studio Code, sige. So una, we will install muna npmi, the bcrypt dependencies, JS. Okay, so ito yung dependencies na kumbaga responsible for hashing the password. So it will encrypt the password, no, para hindi niya kumbaga hindi vulgar yung password natin sa MySQL. So let's go back with the auth controller. Babalik tayo sa register. Okay. So dito sa line na to. Okay, bago yon, we need to import muna, okay, the dependencies. So bcrypt, papangalanan natin siyang bcrypt.js equal to require bcrypt.js. Yon. So ayan na siya. So ngayon, bababa tayo. Dito tayo magko-construct ng another variable for hashing the password. So papangalanin ko siya as hash password. So let hash password is equal to bcrypt, okay, dot let's say hash. Then ano yung i-hash natin? Yung password, okay, yung password, this password is our variable, ito siya. So ibig sabihin, yung password coming from the text box sa HBS, i-encrypt natin siya. So then, yung number of rounds na ma-encrypt siya, so minimum of 8. So this is the standard. You can select or choose your own number of rounds, pero as for security, the standard number is 8, no? So 8 is the minimum standard number for the rounds, no? Of how yung rounds na i-hash niya yung password. Okay. And then we will now use this hash password. So itong password na to, gagamitin lang natin siya dito. So password must be equal to hash password. By the way, this is just a shortcut since ang variable name natin is the same lang naman sa name nung table or table column name. Email is equals to email, same lang. But if same lang naman yung declare variable mo sa table column names, for example dito, if same lang, then you can go for or you can
have a shortcut way like ito lang. So yun. So kaya tinanggal ko siya. But you can also use explicit way of coding. So kung gusto nyo i-explicitly code talaga, then you can use that. Okay. Now let's check. Let's check npm start. Okay, we are at port 3000. Dito tayo mag localhost. Localhost 3000. So let's say Lester. Lester at gmail.com. 12345 pa rin ang password. 12345. Existing siya, sorry. So let's say Ladera. Then Ladera at gmail.com. Then 12345. 12345. I think existing pa rin siya. Let's wait. Anong nangyari? Retro error. So I think meron tayong simple error dito. Kasi, okay. So, ang error natin is, kasi nga, yung bcrypting needs, kasi blocking ano siya eh. So, ibig sabihin, itong bcrypt, it will cause delay kasi kailangan niya pa i-hash yung password. So, we will use await, asynchronous and await for this. So, once na gumamit tayo ng await, kailangan make sure na yung function asynchronous. So, saan ba ginagamit ang asynchronous? So, new terminal muna. So, ang asynchronous is that ang nangyari kasi, since itong thread or itong operation na to, it takes longer. So, it takes a longer time para ma-process niya. So, we need to put await. Ibig sabihin, hihintayin natin siya. So, normally, ang code is naka-block, naka-synchronize yan. So, meaning, if naka-synchronize yung code, ang mangyayari, every operation, dapat sabay-sabay sila. So since synchronize, ibig sabihin kailangan sabay sila mag-ooperate per thread. Since naka-await tayo dito, ibig sabihin may isang thread na possible na may magko-cause ng delay. So that's why kailangan natin siya i-declare as asynchronous para itong mga operation ng thread na ito, kumbaga may kanya-kanya silang way of operating their own transaction. So hindi na nila hihintayin pa itong thread or itong line na ito. No, so ang mangyayari, walang mangyayaring blocking, no? Parang ginagamit siya for non-blocking. So let's try it again. Let's save npm start. Balik tayo, localhost 3000. Let's check Ladera. Ladera at Gmail. Ayan. 12345. 12345. Okay. Uy, another error. Bakit kaya? Let's check dito. Lagyan ulit natin ng async. Okay, let's check. Okay. Let's wait. Ayun, so sorry, ang nakita ko ng error. So ang variable name pala natin, ang variable name pala na ginamit natin is not bcrypt but bcrypt.js. Okay, let's yun. So
wrong ang variable name. So ayan, let's save it again. Let's try. Okay. Ladera. Ladera at gmail.com 12345 12345. Ayun, save. Okay. So again, ang error ko kanina is una, wala akong nilagay na await, async and await. So again, yung async and await ginagamit siya for non-blocking. If for example like dito, alam naman natin na this thread operates or it takes longer to operate or transact. So kailangan we need to await for it. Now, once na we put a wait for our thread, kailangan we make sure that our function is naka-asynchronous or naka-asynchronize. Ibig sabihin, dapat hindi sila sabay-sabay. So, para maiwasan yung blocking, no, it will block the threads of operation, no, it will block the threads to do a single or to do the whole operation. Okay? So, yun. So, let's check our database. Ayan. Let's check our database. Ayan na siya. ladera@gmail.com. And ang second error ko, since ang variable name ng bcrypt ko is bcrypt.js, so uh, I need to change this one kasi kanina naka bcrypt lang. So, dapat bcrypt.js. So, I think this is all fine. Now, ang next na gagawin natin is we will now choose, no? So last time I've created profile na profile HBS. So let's add another paragraph for this. Welcome Lester. Let's say this is your email address and then sabihin natin lester@gmail.com. Okay, kasi mamaya papalitan natin yan depending on the user na naka-log in. So, this is, let's say, Lester Project. Mamaya papalitan natin yan. Control S. Now, pupunta muna tayo sa route folder dito sa my auth.js. Okay. Ang gagawin natin is magra-router.get tayo. Okay? So, every time we will get the... Huwag muna pala. Mamaya na pala ito. Log out ito. So, sa login muna tayo. So, sa login, I think dito tayo. Pages. Dito tayo sa pages.js. Okay. Maggagawa tayo ng another function for logging. Ibig sabihin, kailangan may function tayo na if si user is logged in doon sa ating website, so kailangan mag-grab natin or kailangan natin i-grab lahat ng mga data coming from MySQL. So dito sa function router.get, so every time we get the profile, no, we get our profile, so we will activate auth controller that let's say is logged in. Okay, itong is logged in, wala pa siya, gagawin pa lang natin siya. So ito siya, since gumamit tayo nitong middleware na auth controller which is galing siya dito, ibig sabihin kailangan natin i-import itong auth controller papuntang pages.js. So ang gagawin natin, copy paste lang natin. Okay, pupunta tayo sa auth.js. So ito yung code. Okay, same sa ginawa natin sa auth.js. In-import lang natin itong auth controller. Okay? So, dito sa pages, punta tayo dito. Then, yan. Nag-declare tayo variable para dito. Okay? So, control C muna. Then, saka tayo magde-declare dito. Na error siya because wala pa tayong function na is login. Now, let's code dito sa auth controller. Dito sa baba,
mag-create na tayo ng isLogin na function. So, gagawin kong, let's say asynchronous kasi baka mamaya gagamit tayo ng await. So, request, response. Okay. This is the arrow shortcut key or arrow function na way, no? O yung shortcut way to create a function. Okay. Next na gagawin natin, mag-i-if statement tayo. Okay? If request cookies, okay, .jwt. So, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, if merong cookies na ang pangalan niya is JWT. As we all know, ang cookie name natin is, yung dineclare natin na name is capital JWT. Ito siya. So, JWT yung cookie name natin. So, ibig sabihin, if may request tayo na cookies na ang name is JWT, then we will decode the token ID. Okay, so we will decode. So, ang gagawin natin, magde-declare tayo ng constant na decoded equals to, let's say, gagamitin natin yung middleware na JSON Web Token. Let's verify it. Okay? Itong variable na to, ang gamit nito is i-decode niya yung token number, which is yung token number, we all know that this is the ID of the user. So, i-verify niya muna. Okay? Sino i-verify niya? Si yung cookie.jwt, comma, and i-verify niya din yung sa environment, yung token password. Ito, copy-paste natin. I-verify niya yung token password. Then, after nun, balik tayo sa auth controller. Then, copy-paste. Since nasa env siya, so lalagyan natin siya ng process env. Yan. After nun, mag-query na tayo. Okay? So, ang gamit natin is db para kay MySQL. So, balik tayo sa baba. Okay. So, ang query natin is db.query. Okay. Select. Sabihin natin all kasi nga, i-grab natin lahat ng data coming from our MySQL. From users, where gagamitin natin ang ID, which is equivalent to a placeholder na question mark for SQL injection na security purposes, comma, and then, yun nga, bracket tayo, gagamitin na natin yung decoded na ID. So, ito siya. Ibig sabihin yung decoded na number ng token, gagamitin natin siya dito as an ID. Okay? So, again, gagawa ulit tayo ng request. No. Error. Results. By the way, kailangan pala dito, balik tayo dito. Nakalimutan ko, kailangan pala request, response, and tatlo pala ang parameter dito. Next. Itong next parameter na ito, gagamitin natin siya para every thread or every transaction or operation, magne-next siya. Kasi nga dito, sa pages.js, so every time we get the profile, then it will activate this isLogin. Now, kung hindi tayo maglalagay ng next na parameter, ibig sabihin hindi siya magta-transfer dito sa view profile na function. So, kailangan meron tayong isa pang parameter para kay next. So, gagamitin natin yan mamaya. Okay? Then, equals to, then, yan. Let's, papasok natin ito sa let's say, ito pasok natin siya sa try catch. Gagamit tayo ng try catch muna. Sige, gagamit tayo ng try catch error para at least mas safer yung code natin. Okay, error. So, gagamit ako ng try catch para at least
if ever na may error ako, pupunta lang siya sa catch, ika-catch niya lang, then isasabihin niya kung ano yung error natin. So yan, i-arrange lang natin. I-arrange lang natin yung code. I think okay na. Okay. So pinasok ko lang siya sa try catch. Okay? So if merong cookies na ang pangalan niya ay JWT, then itatry niya itong code na ito. Para mamaya, if ever na may error tayo, then at least malalag niya ito. And yun nga, may inform tayo. Okay, so dito na tayo sa baba. So, gagamit tayo ng ID, okay? If there is an error, then ang mangyayari, of course, console log yung error pa rin. Else, if there is no results, or sabihin natin, para mas accurate, results is equal to 0, okay? Then, ang mangyayari, gagamitin natin yung next na parameter. Okay? Ibig sabihin, if walang result, magne-next lang siya. So, pag mag-next siya, automatic, punta tayo sa page, automatic, pupunta lang siya dito sa view profile na function. Okay? Next, balik tayo ulit. Then, else, if may result, okay, if existing si cookies, then ang gagawin natin is, magde-declare tayo ng user, then ang user is equal to the results, okay, 0. Hindi natin siya i-specify kung ID or password or email. Hindi. Kasi nga, kukunin natin yung lahat. Okay? I think request.user tayo. Kasi i-request natin yung user. Okay, request.user. So, i-request natin yung user. Okay. Ang user na ni-request natin is equivalent sa result dun sa database natin. Okay, so then after that, gagamitin natin ulit ang next parameter. So, ibig sabihin, after natin makuha, mag-grab yung user, then proceed ulit with the function dito. So, after makuha, after ma-activate to, okay, then proceed ulit dito. Okay, balik tayo. I think okay na. So, ito, in-next ko pa rin siya. Okay, so kahit may error, kahit may error, kailangan i-next din natin siya. Okay, lagyan natin ng next. Then, else, if, so dapat may else pa tayo dito, else, if sakaling walang user, then next lang. So, yun. I think okay na ito. So, ibig sabihin, so ito yung function natin is login. We have 3 parameters, request, response, and next. Response parameters is not used in this code. Ginawa natin asynchronous lang. Okay? So, kahit wala na yan, okay lang. Pero wag na natin tanggalin. So, itong next parameter, gagamitin natin siya for next code. So, if there is a cookies na may pangalan na JWT, then it will try the following code. Ang una is, i-decode niya yung cookie JWT na may password. Ito, nandito. So, ibig sabihin, i-decode niya lang yung token. No? And then, after that, nag-query tayo, select all from users where ID. Gagamitin natin yung ID. Okay? And then, lalagyan natin siya ng decoded na ID galing sa token. And then, I've created error and results na function. Okay. Next is, yan na. So, if error, then of course, error. Else if, kung wala, then kung walang result, then meaning, magne-next lang siya. If sakaling may result, then i-request na natin itong user na may laman na mga data coming from MySQL. So, yon.
Then, pupunta tayo doon sa pages.js. Mag-i-if statement tayo dito. So, i-erase na natin to. So, if there is a request user, okay, kung may request user galing dito sa code, okay, so anong mangyayari? If may request user, then ang mangyayari, i-render niya itong si profile with the user, okay, user na request.user. Okay? Yung user na ito is equivalent doon sa request user. Okay? Else, if wala, then redirect niya, i-redirect niya kay login, okay, login.hbs. So, doon niya i-redirect. Okay, i-redirect niya dyan. Ibig sabihin, kung hindi, kung hindi login or hindi naka-login si user or walang user na naka-login, then kailangan i-redirect niya sa login page. Let's check. So, gagamitin natin ulit ang ito, ladera@gmail.com 12345. So, let's check sa login. I think hindi pa nakakuan. npm start muna. npm start. Hopefully walang error. Ayan. Okay. So, dito tayo. Login tayo. Ladera@gmail 12345. Okay. So, pag login, incorrect email. Ano ba? Ladera 12345. Bakit incorrect siya? Let's create another one na lang. Try tayo. May try na ba? Ayan, try. Let's check. Try at gmail.com. 1. Save. Login natin yung try. Try at gmail.com. 1. Incorrect. Check natin yung code. So, check natin yung code. Bakit incorrect? Nasa login tayo. Kasi nga, okay, dito tayo. If ang password, okay. Kasi yung nangyari, since naka-hash yung password natin, so kailangan hindi na ito yung magiging code natin. Okay? So, sorry. Dapat, ang gagawin natin, maglalagay ulit tayo ng else if, let's say, if results dot length, ibig sabihin, if ang result is, kung walang result, then, ipapasok natin ito. Yan. Ito siya, papalitan natin. Imbis na password, ang gagawin natin, ganito. If maggagamit tayo ng ito, then, await, mag-a-await tayo. Ito lang, await tayo. If await, then gagamit tayo ng bigcrypt.js.compare. Okay? Then sa loob niyan, i-compare natin ang password sa results zero.password. Ibig sabihin, i-compare natin ito. I think kailangan yan. Okay, I think dito siya. Or balik. Yan. Ayan. Password dito 1, 2, okay. Bigcrypt, okay. Yan. Else if
Yan. Anong nangyari? Let's check muna. Then, ganyan. Else if ito, then ito, teka lang, check natin. Yan. I think ganyan okay na. Ano nangyari dito? Ito may isa pang close. Tama. I think dito siya. Or I think dito siya. Yan, I think ganyan. Okay. So, I think tama na siya. So, yon. Ulitin ko. Ang nangyari is, ito. Arrange muna natin. So, yan. Same lang. So, ang nangyari kanina, password, gumamit tayo ng password dito. But then, since naka-hash na siya, so hindi na siya parang advisable. So, kailangan i-decode pa natin yung naka-hash na password. So, ibig sabihin, gagamitin natin ulit yung bcrypt.js. Bale, i-compare natin sa gamit ang dependency na bcrypt.js si password doon sa password natin sa MySQL. Okay, so ganyan. So that's why, okay, balik tayo doon. Okay. So, gamitin natin ulit si Lester Ladera. I know, Ladera. I think 1, 2, 3, 4, 5 lang. Let's check. May error tayo. Okay. Equals to password bcrypt.js. Okay. Wait. Kasama siya. Ayan na yata siya. Bcrypt password. Yan. Okay, let's check. Try 1. Ba't hindi kaya? Ano kayang error nito? Checking the proxy firewall. Post muna natin. Ayun, so ang error I think is since naka-await tayo, kailangan pala natin mag-async. So, partner yan. So, once you use the asynchronous await, then we must use the once we use the asynchronous and once we use the await, then we must put async or asynchronous dito sa function. So, I guess yun yung error natin. Now, let's check. Hopefully, okay na siya. Try, then 1, then log in. Ayun, so yan. So, I think okay na siya. Let's check if ma-access natin yung profile. Get, okay. So, ano nangyari? /profile. I think meron tayong error sa yun. So, kanina ang error ko is since nag-await ako dito, kailangan merong async dito sa function ko. Now, ang isosolve natin is get login HBS. So, dito tayo sa pages. Saan na yun? So, dito login I think rest that redirect. Wait. Check natin. Ayun, sorry. So, hindi siya, okay.
Kasi, as I check my code, hindi pala siya cookie, pero cookies. Meaning, yung cookies na may name na JWT. And then, let's check the pages. Out controller, if rec user, I think okay na to. Check natin. So, dapat kung may cookies, makakapag-login tayo sa profile. Get profile. So, let's check profile. Cannot get login profile. Bakit login profile? Ay, no. Dapat profile. Ayun. So, yan na. So, dapat makakapag-access tayo sa profile. And then, as you can see, welcome Lester. Then, yon. Let's delete again. Try ulit natin. So, yan. Pag walang JWT na cookies, then dapat hindi natin ma-access ang profile. So, i-redirect tayo sa login. So, same dito. So, ibig sabihin, if active or if naka-login si user, or should I say, if request that user is true, or merong request that user dito sa auth controller, then ang mangyayari, i-render niya si profile. If wala naman, or if hindi active yung request or yung user, then i-redirect tayo sa login. So, yun yung nangyari. Then, yun nga, pag-render ng profile, ilalagay natin yung message or yung request that user sa user. Same lang ito doon sa, wait, ipapakita ko, sa auth controller. Same ito dito. So, kung mapansin nyo, parang same lang ito, message, then ano yung message, incorrect, yun, same lang yan siya dyan. Now, balik tayo sa pages. Gagamitin na natin tong user, okay? Gagamitin na natin siya sa, let's say, sa profile. So, sa profile, iaayusin na natin siya ng konti. So, sa login, dapat profile ito. Profile. Imbis na login, dapat profile. This is my home page. This is my profile page. Ano pa ba? Ang register dapat log out. Log out. Imbis na log out, /auth/log out dapat. Copy. Okay? Then, itong welcome Lester, imbis na welcome Lester, ang gagawin natin, erase natin yan. Gagawin natin user.name, meaning yung name doon sa MySQL natin. Itong lester@gmail.com, papalitan ulit natin. Okay, dapat user.gmail. Okay, naka-record ba tayo? Check ko lang. Okay, naka-record tayo. And then, itong Lester project, again, papalitan natin ng user.name. Let's check. Control S. Okay. Check natin dito. Okay. Login muna tayo. Let's try itong 1, 2, 3. I think ang password nito 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, 1, 2, 3, 4, 5. Now, access tayo sa profile page natin na ginawa. So, yun. So, profile, ayan. So, as you can see, welcome, 1, 2, 3. This is your email address, but hindi nakalagay yung email address. Wait. Email address, doon tayo sa profile. Ano nangyari? Ay, okay. Sorry. Not Gmail, but email. Okay? So, refresh. Ayan. So, makikita na yung Gmail. 1, 2, 3 project. So, yan. Ang next na gagawin natin is, punta ulit tayo dito sa pages.js. Ngayon, same lang din ang gagawin natin. Ilalagay lang natin itong middleware na auth controller is login. Punta tayo doon sa home natin.
or yung index file natin. So yan, ilalagay natin siya dyan. Okay. Now, lalagyan lang natin siya ng user. User, then rec.user. Ganyan lang. So, ibig sabihin, dito sa index, nilagyan natin siya ng middleware. So, if itong router, whenever it gets the index file or the home file, then it will activate the auth controller is login na function. So once na activated na, then magne-next lang siya. Siya kanya babasahin yung function. Now yung laman ng function is meron siyang request that user. Okay? So ibig sabihin lahat ng mga data coming from our database, parang i-export lang natin siya dito sa sa HBS natin. Punta tayo dito sa index. Okay, kasi dapat every time na active yung user, dapat ang navigation natin imbis na pakita ko na lang. So every time na let's say home, dapat katulad nito, naka-activate or naka-login si 123@gmail.com. So dapat if may naka-login na user dito, dapat hindi home login register dito. So dapat pag may naka-login na user, dapat home profile ni user na naka-login and then log out. So papalitan natin yan, yung design. Mag-i-if statement tayo gamit ang double curly braces, number sign, if. Okay? Then, lalagyan natin siya ng else, and then yung closing if. Now, yung home page, copy ko siya dito yung home page. Okay? Yung home page dito. And then, wait lang. Ayun. So, itong home page, since as is lang siya, so ilalagay natin siya sa labas. Then, ito siya. Ito yung if naka-log out yung user. Then, copy-paste ulit tayo dito. So, imbis na login, profile ang makita dapat ni user. So, profile. Imbis na register, dapat log out, log out. So, si log out, mamaya i-activate natin siya. So, /auth, /log out. Yan. So, ulitin natin. Let's check. Okay. Let's check. So, yan. Ano nangyari? Delete muna natin. 3,000. Error. Bakit error? Check natin ang error. Control C muna. npm start. Anong nangyari doon? Let's check. Okay. Home logout. Wait. So, dito tayo. So, login else if my user, if rec.user, if my user pala, if user is existing, then yun siya. So, yan. Sorry. So, ibig sabihin, if there is a user or if active yung user, then ito yung dapat mag-exist na navigation. If walang user, ito, yun. Dapat yan yun. Okay, let's check. Let's check. Login ulit. Gamitin natin ang ladera@gmail.com. Ayun. So, home profile, log out na siya. Yan. So, ibig sabihin, if active ang user, then home profile tsaka log out dapat. Okay? So, ang next na gagawin natin is si log out na.
Okay, so sa logout, make sure na kasi magti-trigger ang logout via link. So make sure na ang link ni logout is /auth and then logout. Same dito sa profile. Yan. So, ibig sabihin, every time we click logout, then magti-trigger siya gamit ang link. So, punta tayo ulit dito sa pages. No, dito muna sa auth controller router.get. So, get ang gagamitin natin kasi nga, yun nga, sabi ko, if we click the logout na navigation bar, magti-trigger siya via link. So, logout. Okay? And then, auth_controller.logout. So, ibig sabihin, every time we get the logout page or we trigger the logout na link, then we will activate this function. So itong function na to is still wala pa. Wala pa siya. So that's why may error tayo. So sa auth controller, dito natin ilalagay yung logout. So madali lang siya. Exports.logout is equal to, again, request response. Huwag na tayong mag-next. Ito lang na function. So, and then, make sure na ang response.cookie natin, okay, response.cookie natin, yung JWT, okay, wait lang. Okay, so balik tayo. So, yan. Ibig sabihin, parang i-overwrite lang natin yung cookie na existing. So, ang pangalan ng cookie natin is capital JWT. So, makikita nyo siya dito sa login. Yung, yan, ito. Okay. With the value of logout. Sorry. With the value of logout. And then, after that, okay, sa baba, isi-set lang natin yung expiration date niya, which is the new date, okay, date.now, ayan, okay, sorry, date.now, okay, ngayon, today, ay yung current date, plus, so isi-set natin siya na mag-expire siya within 2 seconds. So 2 times 1,000 kasi nga si JavaScript only reads milliseconds. So, yun. Ay, sorry, wala na yan. Make sure na naka-HTTP only tayo. Meaning, yung request is HTTP only lang. Okay? So, yun. Ayun. So, yun. Let's go back with our code. Sorry if I have paused the video. May transaction lang. So, yon exports.logout is equal to, let's say, gagawin natin asynchronous lang ito. Okay, rest.cookie. This is the name of our cookie. Okay, name ng cookie. Then logout is the value. Ang gagawin lang natin is we will set expiration for that cookie. So, bali, ang gagawin niya is i-overwrite niya yung existing cookie. So, once I click or once the user click the logout, then the cookie will get overwrite or this cookie will overwrite the existing cookies and itong newly overwrite na cookies may expiration siya na 2 seconds. So 2 times 1,000 is equivalent to 2 seconds kasi nga yung JavaScript only reads milliseconds. So HTTP only, ibig sabihin yung request, we will make sure na yung request is HTTP only. So, gagawin natin rest.status. Okay, yung status is 200, meaning successful. That, i-redirect natin yung index. Okay, so ito siya. I-redirect natin yung index. So, let's check. Let's check. Let's check. Let's check. Oh, wait. Let's check. Okay.
npm start pala. npm start. Ayun. So, npm start, refresh, profile. So, let's try this logout. Ayun. So, once na ni-refresh natin siya, dapat, ayan, so dapat may expiration na yung ginawa nating cookies. So, ulitin natin. So, pag login, let's try this 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so yun. Ayan. Profile, dapat 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yan. So, okay na. So, once I click the logout, yun. So, automatic, delete yung cookies. So, if ever na lagyan natin ng URL yung profile, pupunta tayo sa profile na page. So, hindi niya i-accept kasi nga walang cookie or walang generated na token dito. So, yun lang. So, that's all for this tutorial. God bless and thank you. Bale, I will send another tutorial to publish our project. So, as of now, ito lang muna. So, again, thank you for your time and once again, God bless you and good luck.